Hi everyone, my name is Junay Salao Ismael. Number one is food. Ang pagkain ay isang bagay na karaniwan na ginagawa ng lahat, ngunit hindi lahat ay kumakain ng parehong mga pagkain. At ang pagkakaiba sa diyeta ng bawat kultura ay maaari magpakalaki. Pwede mo ipahayag sa mga estudyante ang kanilang kultura sa pamamagitan ng pagkain, sa pamamagitan ng anyaya sa kanila na magbahagi o magdala ng mga putahin ng karaniwa sa kanila mga ginagamit sa tahanan. Para magawa ito, maaari ka magdalos ng isang cultural food fair o hilingin sa iyong mga estudyante na maghanda ng isang pagbansang putahe para sa isang presentation sa klase. Mas maganda kung matitikman ng lahat ang mga pagkain, ngunit tandaan na kailangan mo isaalang-alang ang mga posibleng allergy sa mga estudyante sa pagkain. Next is holiday. Halimbawa, sa Pilipinas, ang Pasko at Bagong Taon ay dalawang mahahalagang okasyon. Sa Pasko ay sikat ang Noche Buena, isang salo-salo na nagaganap sa gabi ng December 24. Kabilang sa mga inahin ng hamon, keso de bola at iba-ibang kakainin tulad ng bibingka at puto bongbong. Sa Bagong Taon naman ay may tradisyon na paghahain ng bilog na prutas dahil sinasabi ito nagdadala ito ng swerte. Sa ganitong paraan, magkakabahagi ng bawat estudyante ng kanilang kultura o gamit ang kanilang mga tradisyonal na pesta o official na pagkain. Next is number 3 is clothing. Madalas na bahagi ang mga holiday or espesyal na okasyon ng tradisyonal na kasuotan. Hindi bihira sa mga estudyante na magdala ng mga pirasyo ng formal o tradisyonal na damit kapag ay nag-aaral sila sa ibang bansa. Kung nagtuturo ka sa mga estudyante, dapat malaman na mayroon din silang ganitong mga kasuotan sa kanilang tahanan. Maaari mo ayayahan ng mga estudyante na magsuot ng tradisyonal na damit sa isang tiyak na araw o magdala ng larawan nila o ng iba pang kasuotan ng tradisyonal na damit. Number 4 is time. Halimbawa sa Pilipinas, malaki ang pagpapahalaga sa pamilya kaya maraming Pilipino ang ginugugol sa kanilang libreng oras kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Tulad ng pamilyang okasyon o simpleng panonood ng TV at pagkain na magkasama. Pagiging traditional din ang isang mahahalagang aspekto kaya marami ang pumupunta sa simbahan o nagdadasal sa kanilang libreng oras. Sa ganitong talakayan, mas mauunawaan ang mga estudyante ang kanilang ibang-ibang kultura at ang kanilang mga magagawa sa buhay. Next is music. Sa ganitong paraan ay makilala nila ang ibang-ibang uri ng tunog mula sa ibang-ibang bansa. Ang musika ay isang mahalagang aspekto ng kultura kaya ang pakikinig ng ibang-ibang musika ay makakatulong upang mas maunawaan ang bawat kultura sa mas masaya at malikain paraan. Thank you!